Sa bawat baryo, may isang pangalan na halos hindi binabanggit, hindi dahil nakalimutan, kundi dahil kinatatakutan. Minsan, sapat na ang isang bulong mula sa matatanda para tumahimik ang buong paligid, at sapat na ang isang lihim para hindi ka na makatulog. Sa may dulo ng Sitio La Paz, sa paanan ng masukal na gubat, may isang binata na hindi basta-basta nilalapitan. Hindi dahil masama siya, kundi dahil parang may mas masamang sumusunod sa kanya. Ang sabi ng ilan, hindi raw siya nag-iisa. May humahabol. May nagmamarka. Tahimik ang madilim na dapit hapon nang muling itaas ng hangin ang kakaibang amoy, parang dugo na hinahaluan ng pinatuyong dahon. Saan man magpunta ang binatang si Aaron, iyon ang amoy na parang multong hindi umaalis sa kanyang likod. Nararamdaman niya iyon kahit hindi niya alam kung bakit. Hindi rin niya matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Basta ang alam niya, simula nang banggitin ng kanyang lola sa huling beses na nakita siya, may mababalikan daw siyang sumpa. At mula roon, para bang maraming matang nakatingin sa kanya, kahit sa dilim ng gabi, kahit wala namang tao. Isang ordinaryong magsasaka si Aaron, payat, laging pagod, at laging pawisan kahit hindi naman mainit. Lumaki siyang mahirap, halos nakakasugat ang talahib na dinaraanan niya araw-araw. Kapag may dumadaan sa kanya sa kalsada, napapansin niya ang mabilis na pag-iwas ng mga tao na parang nakakaramdam ng kakaiba. Ang ibang bata, umiikot papalayo. Ang mga tindera sa palengke, biglang napapatahimik kapag dumadating siya. Minsan, pinipilit niya na huwag pansinin, pero may mga titig na hindi mabura sa isip niya, mga matang takot, nanginginig, at parang may alam na hindi niya alam. Isang araw, habang nakaupo siya sa lumang puno ng sampalok, may lumapit sa kanya. Si Marco, ang nag-iisang kaibigan niya mula pagkabata. Magaan ang aura ni Marco, palaging may kwela o biro kahit seryoso ang paligid. Tangina, Aaron, ba't ang sungit na mga mukha nila sayo? Kulang ka lang sa ngiti, sabi niya bago ngumisi, sabay tapik sa balikat ni Aaron. Pero imbes na ngumiti, napatingin si Aaron sa malayo, sa direksyon ng gubat. Para bang may narinig siyang bulong mula roon, hindi malinaw, pero parang tumatawag sa pangalan niya. May naririnig ka ba, Aaron? Tanong ni Marco, biglang nagbago ang tono, mula sa makulit naging nag-aalala. Hindi sumagot si Aaron. Pero mababasa sa mga mata niya ang kakaibang hilakbot. Parang may pakiusap, parang may takot na hindi masabi. Ang tingin niya sa gubat ay hindi galit, hindi rin pang-usisa, kundi parang may iniwasang alaala. Binuksan niya ang supot na dala niya mula sa bahay. Naroon ang isang bagay na ayaw niyang tingnan, pero hindi niya rin kayang iwanan. Lumang rosaryo na gawa sa pinatuyong buto, may itim na piraso sa dulo na parang kahoy na niluto sa apoy. Hindi niya alam kung saan galing, basta iniabot daw iyon ng kanyang lola noong huling gabi nito. Hindi raw dapat mawala at hindi rin dapat buksan ang maliit na lalagyan sa gitna nito. Lagi niyang dala, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil hindi niya kayang bitawan ang huling bili ng taong nagpalaki sa kanya. Pagkahawak niya sa rosaryo, biglang lumamig ang paligid. Napatingin si Marco sa kanya. Hoy, ba't parang namumutla ka? Tanong nito, sabay tawa ng pilit, pero mababasa sa mga mata niya ang pag-aalala. Dahan-dahang binaba ni Aaron ang tingin sa rosaryo, napansin niya na parang may napakaliit na lamat sa gitna ng lalagyan, parang may napipiraso. At doon nagsimulang manginig ang kanyang daliri. Pakiramdam niya, kapag nabuksan iyon ng tuluyan, may isang bagay na lalabas at baka hindi na niya kayang pigilan. Habang lumalalim ang gabi, naglakad sila pauwi. Tila sinusundan sila ng tunog ng kaluskos mula sa damuhan. Lumingon si Marco pero wala. Si Aaron naman, hindi lumilingon kahit na halatang kinakabahan. Ang lakad niya, mabigat, parang may dinadala. Napansin ni Marco ang pawis sa sentido nito, kahit malamig ang hangin. Tangina, bro, baka multo yan, biro niya, sabay tawa ng mahina. Pero biglang tumigil si Aaron sa paglalakad. Tumigil din ang hangin. At ang tunog mula sa damuhan biglang huminto. Sa katahimikan, maririnig lamang ang mabagal na paghugot ng hangin. May tila malamig na hininga na sumisingaw mula sa likod nila.
Hindi iyon simoy ng hangin, parang hininga ng isang nilalang na humihinga ng mabagal ngunit malalim. Takot na napatingin si Marco sa paligid. Pare, may tao ba sa likod natin? Tanong niya, pero hindi sumagot si Aaron. Nakatingin lang ito sa lupa, hawak-hawak ang rosaryo, pinipisil ang gitnang bahagi na parang sinasakal ang sariling daliri. May liwanag na biglang sumikat mula sa bahay ni Mang Doro, malapit sa daan. Sa ilaw ng lampara, may aninong dumaan sa gilid ng pader. Mahaba ang katawan, payat, at tila kumakadyot ang galaw, parang nagmamadaling makalapit pero nagtatago. Si Marco ay napalunok. Aaron, hindi tao yun, bulong niya. Dahan-dahang tumingin si Aaron kay Marco. Puno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil umiiyak siya, kundi dahil parang pinipilit lumabas ang isang emosyon na ayaw niyang ipakita. Parang may pakiusap, parang may paghingi ng tulong. Bago pa siya makapagsalita, may isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila, at kasabay niyon, ang bulong na tila nagmumula sa dilim. Sayo siya at doon napakagat si Aaron sa labi, pinipigil ang panginginig ng katawan. Si Marco, halos hindi makahinga, pilit hinahanap ang pinanggalingan ng boses. Ngunit walang tao. Walang hayop. Walang kahit ano. Ngunit ang paligid, tila naglalaway sa dilim. Kung ikaw ang nakarinig ng tinig na iyon sa mismong tabi mo, sa gitna ng gabi makakatulog ka pa kaya? Hindi na sumagot si Aaron sa tanong na parang sumigaw sa utak niya. Pinili niyang maglakad uli, mabagal, parang may nakatali sa mga paa. Si Marco naman ay panay ang lingon sa likod, pilit hinahabol ng mga mata ang anumang gumalaw sa dilim. Pero wala na ang aninong nakita niya kanina. Tila nagkubli na ulit ang kung sino man iyon sa pagitan ng mga puno at bubong. Pagdating sa bahay nila, halos hindi na nagsalita si Aaron. Lumang kubo lang iyon na yari sa kawayan, may bubong na pawid na halos butas-butas na. Sa gilid, may maliit na altar kung saan nakalagay ang lumang litrato ng kanyang lola, nakabarong itim, seryoso ang mukha, at tila sinusundan ka ng tingin saan ka man tumayo. Sa tabi ng litrato, may puting kandila na laging naupos kahit walang sinisindihan. Bro, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Marco, nakatayo sa may pinto, parang hindi sigurado kung papasok ba o hindi. Maikling sagot ni Aaron, pero hindi tumutugma ang boses niya sa mga mata niyang pagod at laging parang umiiyak. Napatingin si Marco sa litrato ng lola nito. Nakakatakot pa rin si lola mo kahit sa picture lang, biro niya, pilit na pinapagaan ang pakiramdam. Pero alam mo, miss ka na siguro noon. Saglit na tumigil si Aaron. Parang tinusok ng alaala ang dibdib niya. Naalala niya ang huling gabi bago mamatay ang lola niya, yung gabing umuulan ng malakas, at ang buong baryo ay tahimik na tahimik. Wala ni isang aso ang tumahol. Wala ni isang kuliglig ang pumintig. Nakahiga ang lola niya noon, hinga lang hininga, nangingitim ang mga labi. Nakaluhod siya sa gilid ng papag, hawak ang kamay nito. Aaron, mahinang bulong nito, kapag nawala ako may babalik. May babalikan ka ring sumpa. Huwag kang tatakbo, pero huwag mo rin siyang hahayaang makabalik sa'yo. Hindi niya naintindihan dati ang ibig sabihin noon. Akala niya, mga malalabong salita lang ng matandang nalalapit na ang kamatayan. Pero noong iniabot nito ang rosaryo na gawa sa buto, at nang maramdaman niya ang bigat nitong parang may buhay doon, unang kumirot ang takot sa puso niya. Mula noon, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. May isang insidente pa na hindi niya makalimutan. Isang gabi, ilang buwan matapos ilibing ang lola, may batang nawala sa kabilang sitio. Sa halip na maghanap agad, may ilang nanay na napatingin sa kanya, tahimik pero puno ng sisi ang tingin. Ayaw ko dyan malapit sa anak ko, bulong ng isa, pero sapat ang lakas ng boses para marinig ni Aaron. Hindi siya nag-iisa. May sumusunod sa kanya, sagot ng isa pa, sabay tingin sa rosaryong nakasabit sa lig niya. Tao lang siya, pero para bang hindi ganoon ang tingin nila sa kanya. Para bang sa bawat paglapit niya, may kasama siyang kamatayan. Sa bawat ngiti niyang pilit, may kasamang kaba ang mga tao. Sa bawat tingin nilang palihim, naririnig niya ang isang di maipaliwanag na tanong, tao lang ba talaga siya? Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa ilog para mag-igib.
Umaalon ang tubig kahit hindi malakas ang hangin. Tahimik ang paligid, parang may hinihintay. Habang pinupuno niya ang timba, may naulinigan siyang tinig, mahina, parang dumadaloy sa ibabaw ng tubig. Hindi ka nila maiintindihan, Aaron. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Sabay, may malamig na hanging humaplo sa batok niya, at unti-unting may anyong lumitaw sa gitna ng ilog, parang usok na unti-unting nagkakaroon ng mukha. Isang matandang lalaki, pero ang balat nito ay parang laging basa, at ang mga mata ay malalim at berde, parang ilaw sa ilalim ng tubig. Albularyo, napausal ni Aaron, hindi sigurado kung tao o anino ang kaharap niya. Hindi na matagal na, umiti ang nilalang, pero mailungkot sa mga mata. Ako si Apong Silaw. Noong bata ka pa, dinala ka na sa akin ng lola mo. Pero hindi mo naaalala dahil pinilit nilang kalimutan mo. Parang sumakit ang ulo ni Aaron bigla. May mga saglit na alaalang kumurap sa isip niya. Isang gabi, bulo-bulo ang ilaw ng lampara, umiiyak siya, at may kamay na malamig na idinampi sa noo niya. Isang boses na nagsasabing, hindi pa siya handa. Nandito ka na uli, patuloy ni Apong Silaw. At bumabalik na rin ang matagal ng gutom. Anong gutom? Tanong ni Aaron, pero ramdam niyang ayaw niyang marinig ang sagot. Yung sumunod sa lahi ninyo. Yung kinatatakutan nila, pero sila mismo ang nagpasok sa baryo. Sagot na nila lang, sabay tingin sa rosaryong nakasabit sa lig niya. Hindi rosaryo lamang ang dala mo, Aaron. Mutya iyan. At hindi iyan banal. Hindi sa simbahan ng galing ang mga butong iyan. Naibaba ni Aaron ang balde, halos mabitawan. Mutya. Napalunok siya. Ano ang nasa loob? Isang piraso ng kung ano ang gusto nilang balikan, sagot ni Apong Silaw. Isang buto ng isang aswang na pinatay ng lola mo at ng grupo niyang lihim. Akala mo ba basta lang albularyo ang lola mo? Hindi lang siya manggagamot. Siya ang bantay ng hangganan niyo. Siya ang huminto sa kanila noon. Bumilis ang tibok ng puso ni Aaron. Biglang bumalik sa isip niya ang linyang sinabi niya kay Marco kagabi, nung tanungin siya nito kung bakit iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi ko alam, tao lang naman ako, nasabi niya noon habang nakatingin sa lupa. Pero ngayon, may bumubulong sa likod ng isip niya, tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Parang sinasagot iyon ni Apong Silaw. Dahil may dala kang hindi nila nakikita, pero nararamdaman ng laman at dugo nila. Ang mutya sa dibdib mo, hindi para protektahan ka. Kundi para itali sa'yo ang sumpa, upang sila ang lumayo. Kung ganon ako ang pinagbabayad, garalgal ang boses ni Aaron. Ako ang dapat iwasan para sila ligtas. Hindi lang ganon kasimple, sagot na nila lang, bahagyang lumulubog ang paa sa tubig kahit wala namang alon. May kasunduan ang lola mo. Kung hindi ka nila lalapitan, hindi rin sila didikitan ng gutom. Pero kapag may nagkamali, kapag may nagtiwala sa'yo, may nagmahal, may tumabi sa'yo sa dilim, pinapatingin ito sa malayo, sa direksyon ng baryo. Sa kanya pupunta ang sa'yo siya. Umangat ang balahibo ni Aaron. Biglang naalala niya ang boses kagabi. Sa'yo siya ngayon, iba ang bigat ng linyang iyon. Hindi na lang basta boses sa dilim. Parang pirma ng kasunduan. Pwede pa bang putulin, mahina niyang tanong. Pwede pa bang tumigil ang lahat? Tumingin si Apong Silaw sa kanya, at sa unang beses, nakita niya ang awa sa mata ng nilalang. Bawat sumpa, may kapalit. Bawat mutya, may ibinibigay at may kinukuha. Kung tatanggalin mo iyan, tumingin ito sa rosaryo. May babawiin silang iba. Minsan, hindi na sayo. Minsan, sa mahal mo. Sa mismong sandaling iyon, may narinig silang tawag mula sa pampang. Aaron! Baka abutin ka na naman ng dilim dyan, boses ni Marco, kunot noo, nakapamaywang. Napalingon si Aaron. Saglit lang siyang nag-alis ng tingin kay Apong Silaw. Pagbabalik ng tingin niya sa ilog, wala na ito. Tahimik na lang ang tubig. Para bang wala talagang nagpakita. Kanina ka pa dito sabi ni Marco nang makalapit, sabay agaw sa timba. Kung ako sayo, lilipat na tayo sa bayan.
Dito, kahit anong gawin mo, hindi ka nila makikita bilang tao. Napayuko si Aaron. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? At bakit parang mas naniniwala siyang mas alam ng dilim kung sino talaga siya, kaysa sa mga taong kasama niya araw-araw? Pag-uwi nila, pagpasok niya sa kwarto, may napansin siyang hindi pa niya nakikita noon. Sa ilalim ng papag, may lumang kahong-kahoy na parang matagal nang nakatago. May nakaukit na luma at punit na mga letra, pero iisa ang malinaw, pangalan niya. Binuksan niya iyon, nanginginig ang daliri. Sa loob, may lumang sulat na nakatiklop at isang maliit na piraso ng bato na kulay abo, malamig kahit mainit ang balat niya. Parang humihinga ang bato, dahan-dahan. Binasa niya ang unang linya ng sulat, pamilyar ang sulat kamay. Aaron, kung nababasa mo ito, ibig sabihin humahabol na sa iyo ang matagal ng gutom na palunok siya. Sa dulo ng sulat, bago matapos ang unang talata, may linyang halos hindi mabasa sa pagkaluma, pero malinaw sa isip niya ng mabuo. May babalikan kang sumpa. At sa huli ikaw ang pipili kung sino ang sayo siya. Kung ikaw ang binigyan ng ganitong sulat, hawak ang mutyang hindi mo maintindihan, habang sa labas ay may mga matang takot na nakatingin sayo, kakayanin mo pa bang sabihing tao ka lang? Matagal na nakatitig si Aaron sa sulat na hawak niya, pero parang ayaw gumalaw ng mga mata niya. Parang bawat letra roon ay may kasamang bigat na dumidiin sa dibdib niya. May babalikan kang sumpa at sa huli, ikaw ang pipili kung sino ang sayo siya. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang linyang iyon, parang pabulong na dasal na hindi banal. Sa loob ng kahon, bukod sa sulat at sa maliit na batong kulay abo, may isa pang bagay na hindi niya agad napansin. Isang lumang singsing na pilak, may maliit na ukit na hindi niya mabasa sa unang tingin. Kinalabit niya ito, sa kadahan-dahang kinuha. Sa loob ng singsing, may nakaukit na pangalan, Lira. Napasinghap si Aaron. Pangalan iyon ng nanay niya. Ang nanay na halos wala siyang maalala. Ang nanay na hindi niya nakausap sa huling pagkakataon dahil wala na ito bago pa siya magkaisip. Lagi niyang tinatanong noon ang lola niya kung anong itsura nito, kung anong boses, kung paano tumawa, pero laging bitin ang sagot. Hindi mo kailangang malaman lahat. Minsan, mas mabuti nang hindi na bumalik ang ilang pangalan, sabi lang noon ng lola niya, sabay tingin sa malayo. Ngayon, nasa palad niya ang singsing ng babaeng iyon. Nanay niya. Ngayon lang niya nalaman na may iniwan pala itong bagay na kanyang sarili. At ang singsing na iyon itinago. Hindi ibinigay sa kanya. Hindi pinasuot. Parang may tinatago pa ring lihim kahit patay na ang lahat. Lagi niyang dala ang rosaryo ng lola niya. Ngayon, naroon din sa kamay niya ang singsing ng nanay niyang hindi niya kailanman nakausap sa huling pagkakataon. Dalawang bagay na galing sa dalawang taong pinakamalapit sa dugo niya, pero pareho rin ang nagkukubli ng bigat na hindi niya maintindihan. Sumpa. Mutya. Gutom. Pagpili. Narinig niya sa labas ang yabag ni Marco. Bro. Ayos ka lang ba dyan? Kanina patahimik, ha, tawag nito, bahagyang kumakatok sa dingding. Okay lang, sagot ni Aaron, pero basag ang boses niya. Pinilit niyang itupi muli ang sulat at ibalik sa kahon, pero hindi niya magawa. Parang may boses na pumipigil. Parang sinasabi ng sulat, huwag mo akong isara. Hindi pa tapos. Binuksan niya ang pinto. Naroon si Marco, nakasandal, pawisan kahit malamig na ang hangin. Nagkatinginan silang dalawa. Wala munang salita. Gaze moment. Sa mga mata ni Marco, may halong biro at pag-aalala. Sa mga mata ni Aaron, may takot na pilit niyang tinatakpan ng pilit na tapang. Tao ka pa rin, Aaron, sabi ni Marco, biglang seryoso. Kahit ano pang sabihin nila. Kahit ano pa iyang dala mo. Tumingin ito sa rosaryong nakasabit sa lig niya. Kahit yan pa. Hindi sumagot si Aaron. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniwala. Tao lang siya. Pero bakit ganoon ang tingin sa kanya ng baryo? Bakit parang mas naniniwala ang lahat na may kasamang dilim ang bawat paghinga niya? At mas masakit, bakit parang pati siya unti-unting naniniwala?
Kinagabihan, hindi siya agad nakatulog. Pinagmasdan lang niya ang kisam ng kubo, ang mga aninong gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Hindi na rin siya lumabas para mag-igib, si Marco na ang nagpilit gumawa noon para sa kanya. Magpahinga ka na lang, sabi nito. Mukha kang binabangungot kahit gising. At hindi nga nagkamali si Marco. Noong tuluyan nang bumigay ang mabigat na mga mata ni Aaron, doon nagsimula ang panaginip. Nasa gitna siya ng baryo pero walang tao. Lahat ng bahay nakasara. Lahat ng kandila sa altar nakapatay. Sa kalagitnaan, may mesa. Sa ibabaw nito, ang rosaryo, ang singsing, at ang maliit na batong kulay abo. Umiikot ang mga ito ng mabagal, parang may sariling galaw. May boses sa paligid na nagbubulong, boses ng lola, boses ng hindi niya kilala, boses ng malamig na nagingit-ngit sa dilim. Hindi ka nila lalapitan para sila'y mabuhay. Kung may magmamahal sa'yo sa kanya, pupunta ang gutom. May babalikan kang sumpa, paulit-ulit, paikot-ikot, hanggang sa unti-unti, may mga aninong lumitaw sa gilid ng paningin niya. Mahahabang daliri, matutulis na kuko, mga matang kumikislap sa pula. Mga aswang. Hindi sila lumalapit kay Aaron. Nakatayo lang sila sa gilid, nakatingin doon sa isang tao sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si Marco. Nakangiti, walang alam. Nakatitig sa kanya na parang wala siyang nakikitang nilalang sa paligid. Bro, anong tinitingnan mo? Sabi ni Marco sa panaginip, sabay ngiting parang dati lang. Pero ang mga matang nasa dilim, ang mga gutom na titig, lahat nakaukol kay Marco. Sayo siya, bulong nila, sabay-sabay, iba-iba ang boses, lalaki, babae, matanda, bata. Nagising si Aaron ng sobrang hingal, pawis na pawis ang buong katawan. Nanginginig ang kamay niya. Napatingin siya sa bintana. Doon, sa mismong tabi ng pawid, may aninong parang kumawala sa pagkakadikit. Parang may nakasilip kanina, pero mabilis na nawala. Hindi niya alam kung nanaginip lang siya, o may totoong nakatingin sa kanya habang tulog. Kinabukasan, may balita sa baryo. May isa na namang baboy na natagpo ang patay sa likod ng bahay ni Mang Doro, tuyong-tuyo ang katawan, wala halos dugo. May aswang talaga, sigaw ng ilang kapitbahay. At hindi lalayo yan. Nandito na sa atin. Napatingin silang lahat kay Aaron nang dumaan siya sa harap ng tindahan. Hindi na nila kailangang magsalita. Sa tingin pa lang, ramdam na niya. Parang nakasulat sa hangin, dahil sa'yo to, napahinto siya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na hindi niya ginusto ito, natakot din siya, na hindi niya alam kung paano tatakasan ang sumpa na hindi niya naman pinili. Pero sa halip na nahimik siya. Gaze moment. Tinitigan niya lang ang lupa, hinayaan ang mga tingin na bumutas sa likod niya. Aaron, lapit ni Marco, kunot ang noo, tara na. Huwag mo na silang tingnan. Huwag ka nang sumama sakin, biglang sabi ni Aaron, halos pabulong pero matalim. Napatingin si Marco, nagulat. Ha? Ano na naman to? Pilit nitong tawa, pero halata ang kirot. Nagagalit ka ba dahil lang sa tingin nila? Ayos lang yun, sanay na tayo, hindi mo naintindihan, putol ni Aaron, sa wakas ay tumingin sa mga mata ni Marco. Doon, kitang-kita ang takot at guilt. Hanggat nandito ka, hanggat nasa tabi kita, mas lalong lalapit sa'yo, yung dapat na sakin. Anong pinagsasabi mo? Mahina na ang boses ni Marco. Tao ka, Aaron. Tao lang tayo. Tao lang ako, ulit ni Aaron sa isip niya, pero sa bibig niya, walang lumabas. Tinitigan niya lang si Marco, at sa katahimikan nilang dalawa, mas malakas ang kabog ng dibdib kaysa sa anumang sigaw. Gusto niyang ilang beses sabihin kay Marco na lumayo na. Umuwi na sa bayan. Huwag na siyang balikan. Pero sa tuwing bubuka ang bibig niya, may ibang lumalabas, hayaan mo na, bukas ayos na to, huwag ka muna umalis. Kontra ang puso, kontra ang utak, kontra ang sumpa. Isa siyang taong pinipilit maging pader laban sa dilim, pero unti-unting nabubutas sa gitna. Habang naglalakad sila pauwi, may mga maliliit na bagay na napapansin si Aaron. Isang aninong parang sobrang haba kumpara sa may-ari. Isang pinto na kusang gumagalaw kahit walang hangin.
Isang batang nakatingin sa kanya na parang tulog, puti ang mata, pero nang kumurap, normal ulit. Kinagabihan, mas malinaw ang panaginip niya. Nasa kubo siya, nakahiga. Sa bubong, may mabagal na kaluskos. Tik-tik-tik, parang may dila o kuko na kumakaladkad sa pawid. Sa gilid ng kama, nakaupo si Marco, patalikod, nakatungo ang ulo. Bro, gising ka ba? Tanong nito, pero hindi gumagalaw ang katawan. Hindi makakilos si Aaron sa panaginip. Parang mabigat ang buong katawan niya. Gusto niyang abutin si Marco, pero hindi niya maitaas ang kamay. Sa salamin na bitak-bitak sa tapat nila, may nakitang ibang refleksyon si Aaron. Hindi siya iyon. Hindi rin si Marco. Isang nilalang na payat na sobrang haba ng liig, nakangiti, nakadikit ang bibig sa balikat ni Marco. Nakatingin sa mismong mata ni Aaron sa salamin, parang nang uyam. Sayo siya, bulong nitong muli, sabay dahan-dahang inilapat ang mahahabang ngipin sa liig ni Marco. Nagising si Aaron na mailuha sa gilid ng mata. Hindi niya namalayang yakap-yakap niya habang natutulog ang rosaryo at ang singsing, parang iyon lang ang nagtatali sa kanya sa realidad. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ang mga ito. Simbolong parang proteksyon, pero sa totoo lang paalala kung gaano kalalim ang nakatali sa kanya sa sumpa. Nasa pinto si Marco, nakasilip. Bro, napapasigaw ka sa tulog. Ayos ka lang, mahina nitong tanong. Nagkatinginan sila. Walang biro ngayon, walang pang-aasar. Sa mga mata ni Marco, may takot na hindi niya alam kung para saan, para ba sa kaibigan niyang unti-unting nahuhulog sa dilim, o para sa sarili niyang hindi niya alam kung hanggang kailan paligtas. Si Aaron, tahimik lang, hawak ang rosaryo sa isang kamay at ang singsing ng nanay niya sa kabila. Dalawang bagay na dapat sana ay nagbibigay lakas, pero ngayon ay paalala na may hinahabol sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, naisip niya, kung talagang para sa kanya ang gutom na iyon, bakit parang mas malapit na ito kay Marco? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Aaron, pipiliin mo bang iligtas ang kaibigan mo kahit ikaw ang lamunin ng dilim, o magbubulag-bulagan ka na lang habang unti-unting inuuna ng sumpa ang mga taong mahal mo? Kinabukasan, kahit hindi pa sumisikat ng husto ang araw, ramdam ni Aaron ang bigat ng hangin. Puno ng hamog ang paligid, pero hindi malamig, parang pawis ng lupa, parang pawis ng isang nilalang na nagtatago sa ilalim ng balat ng mundo. Sa labas, tahimik ang mga aso. Hindi kahol, hindi ungol. Tahimik. At yon ang mas nakakatakot. Si Marco, bitbit ang isang mahabang itak, kahit wala naman silang planong mag-ani o magtrabaho ng maaga. Hindi ako comfortable, bro. Kung may aswang nga dito, mas mabuti nang handa tayo, sabi niya, pilit na matapang, pero nanginginig ang mga daliri niyang nakahawak sa hawakan ng itak. Ano bang papatayin mo, Marco? Yung hindi mo nakikita, tanong ni Aaron, mababa ang boses. Hindi pang aasar, kundi takot na sinusubukang itago. Hindi ko alam, sagot ni Marco, nakatingin sa lupa. Pero kung kailangan, gagawin ko. Nagkatinginan sila. Gaze moment. Walang salita, pero dalawang bagay ang malinaw. Natatakot si Marco, at mas natatakot si Aaron, hindi sa kalaban, kundi sa posibilidad na si Marco ang pagbayaran ng isang sumpang hindi niya ginawa. Sa umaga pa lang, may kakaibang mga senyales na. Habang naglalakad sila papunta sa gubat para maghanap ng panggatong, napansin nilang sumusunod sa kanila ang isang pusa. Maitim, payat, at tila may hiwa ang mata. Sumusunod lang ito, hindi kumikilos ng mabilis, pero hindi rin nawawala sa likod nila. Pag lumingon si Marco, tumitigil ang pusa at tumitingin ng direkta sa mata niya. Parang may alam to, bulong niya. Hayop lang yan, sabi ni Aaron pero halos pabulong din. Dahil sa loob-loob niya, parang hindi lang basta hayop ang tingin ng pusa. Parang bantay. Pagdating nila sa gubat, ang mga ibon ay hindi kumikibo. Walang langgam na dumadaan kahit puno ang puno ng mga tuyong dahon. Wala ring kuliglig. Ang katahimikan, masyadong buo, parang may humigop sa lahat ng ingay. Bro, hindi ba dapat maingay dito? Tanong ni Marco, dahan-dahang umikot ang tingin. Kapag may gutom, sagot ni Aaron nang hindi niya namalayan na nagsalita siya ng hindi pinag-isipan.
Parang may boses na sumagot para sa kanya. Pareho silang natigilan. Anong, hindi ko alam, agad na putol ni Aaron. Hayaan mo na. Kunin na natin tong kahoy, uwi na tayo. Pero habang pinuputol nila ang mga sanga, may narinig silang tunog mula sa malalim na parte ng gubat. Tik-tik-tik. Parehong nanginig ang kanilang likod. Iyon ang tunog sa panaginip ni Aaron. Ang tunog na parang dila na humahagod o kuko na kumakaladkad sa kawayan, dahan-dahan, parang nag-aabang. Baka unggoy lang, sabi ni Marco, pero halatang naiiyak sa nerbiyos. Wala nang unggoy dito, sagot ni Aaron. Pagkabanggit niya noon, biglang nagliyab ang lamig sa batok niya. Parang may lumapit mula sa likod. 1, 2, 3. Hindi nila nakikita pero ramdam nila. Nagsimula silang maglakad pa uwi, mabilis pero hindi tumatakbo. Kung tatakbo sila, baka habulin. Kung babagal sila, baka abutan. Habang umuuwi, napansin ni Marco ang rosaryo sa lig ni Aaron. Bro, bakit parang umiinit yan? Tumingin si Aaron sa rosaryo. Nitong mga nakaraang araw, malamig ito lagi. Ngayon, parang may apoy na dahan-dahang sumisibol mula sa mga buto. Hindi ko alam, sagot niya, pero alam niya kung anong ibig sabihin. Gumagalaw ang mutya. Nagigising. Nagpapaalala. Nang umuwi sila, napansin nilang may isa pang bagay na bago. Sa pintuan ng kubo ni Aaron, may nakasabit na hibla ng buhok, mahaba, parang tinanggal sa anit ng tao. May tali itong hibla ng dahon, at may maliit na patak ng dugo sa dulo. Si Marco ang unang napaatras. Tangina, may nag-iiwan ng babala. Pero si Aaron ang unang lumapit. Tinitigan niya ang buhok, parang may lumulutang na alaala. Nakita niya ang singsing ng kanyang nanay, naramdaman ang bigat ng rosaryo, at muling naalala ang boses noong gabing namatay ang lola niya. Huwag kang tatakbo, pero huwag mo rin siyang hahayaang makabalik sa'yo. Bakit iyon ang bilin? Sino ang siya? Ano ang babalik? Hindi ba't aswang ang sumunod sa lahi nila? O may mas matindi pa, isang nilalang na may kinalaman sa dugo ng nanay niya, sa mutya, sa singsing. Gabi na nang magsimulang umulan ng mahina. Hindi malakas, pero sapat para palamigin ang hangin. Sa loob ng kubo, nakaupo sila sa tabi ng maliit na lampara. Tahimik. Parehong pagod, parehong alerto. Aaron, mahinang tawag ni Marco, kung sakaling kailangan kang, huwag mong ituloy, agad na sagot ni Aaron. Napalunok si Marco. Hindi ako papayag. Hindi sa'yo galing dapat ang pagpili, sabi ni Marco, mahina. Kung sumpayan, dapat may kapalit. Kung ako yung tigil, sigaw ni Aaron, halos matatanggal ang boses. Kumalabog ang lampara, halos mamatay ang liwanag. Nagulat si Marco pero hindi siya umatras. Sa halip, tinitigan niya si Aaron at sa mga mata niya, hindi takot ang nakita ni Aaron. Hindi paghusga, kundi pagtanggap. Mas lalo iyong nakakatakot. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tanong ni Marco. Walang drama, walang pakiusap, tanong lang. Diretso. Malalim. Parang suntok sa sikmura. Hindi sumagot si Aaron. Sa labas, may mukhang tumigil sa dilim. Isang pares ng pulang mata, nakasilip mula sa likod ng punong saging. Hindi ito umiwas nang tumingin si Aaron. Nakatingin lang. Parang tinitingnan kung anong pipiliin niya. Ang rosaryo sa liig niya ay umiinit palalo. Ang singsing sa mesa ay parang humihinga. Sa loob niya, may dalawang puwersang naghihilahan, ang pagiging tao, at ang sumpang hindi niya napili. Sa dulo ng gabing iyon, hindi sila nag-usap. Hindi sila kumain. Hindi sila natulog. Magdamag, naghintay ang dilim sa labas, nakasilip sa bintana, nakasandal sa bubong, nakaabang. Nag-aantay kung sino sa kanila ang unang bibigay. At sa gitna ng katahimikan, ang mutya sa rosaryo ay kumikislap ng mahina, hindi parang proteksyon, kundi parang mata na nagmamasid at nag-ipon ng gutom. Kinabukasan, hindi na umalis si Marco sa tabi ni Aaron. Kahit walang tulog, pinilit nilang magpanormal.
Nag-igib sila ng tubig, naghiwa ng panggatong, nagluto ng lugaw kahit wala silang gana. Pero kahit anong pilit nilang maging ordinaryo, may isang bagay na hindi maitago, may boses sa dilim na patuloy na nag-aabang. Parang humihinga sa bawat ingay ng hangin. Paglabas nila para maghakot ng kahoy, may nakita silang pulutong ng mga taga-baryo. May umiiyak. May nakatakip ang bibig na parang biglang natakot. Nakapaikot sila sa isang bakuran, nakatingin sa isang natuyong bangkay ng kambing. Tuyong-tuyo, walang dugo kahit saan. At sa liig nito, may nakataling buhok at dahon, katulad ng nasa pintuan ni Aaron kagabi. Pagdating nila, tumahimik ang grupo. Mabagal ang paglingon ng mga tao, parang sabay-sabay silang nagising sa bangungot. At sa gitna ng katahimikan, may isang boses na nagbitaw ng panibagong apoy. Sinundan na naman to simula nung nagbalik yan, sabi ng isang matandang babae, tingin kay Aaron. Kung may balak kayong ituro ang krimen, siguraduhin nyo munang hindi buhay ang isasakripisyo nyo, biglang sabat ni Marco, diretso ang tingin sa mga tao. Napalingon ang lahat, pati si Aaron. Ang boses ni Marco hindi galit, matatag. Para bang may tinatanggol na mas mahal pa sa buhay niya. Pero iyon ang mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Aaron. Kasi kahit hindi sinasabi ng tao, ramdam niyang ang pagtatanggol na iyon mas nakakapinsala. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang isang babae, si Nana Perla, ang albularyo ng baryo. Mabantot ang amoy ng damong namumula sa hawak niyang supot. Matalim ang tingin niya kay Aaron, pero hindi galit, parang may sinusuri. Hindi siya ang aaswangin nila, sabi niya mahina, pero malinaw. Hindi rin siya ang gusto nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Pero hindi sumagot si Nana Perla. Sa halip, lumapit siya kay Aaron, marahang hinawakan ang rosaryo sa lig niya. Nag-iba ang kulay ng buto. Dati, maputlang kulay abo. Ngayon, may batik ng pula, parang kaunting dugo na unti-unting sumusulpot sa pagitan ng buto. Nang tiningnan nila ng mas malapit, hindi lang ito basta pulang kulay, parang kumakain ng liwanag ang bawat bahid. Biglang binawi ni Aaron ang rosaryo, parang napaso. Ano to? Halos nanginginig niyang tanong. Tumingin si Nana Perla sa kanya, sa unang beses, may awa sa mukha nito. Hindi rosaryo ang dala mo, Hijo. Mutyang may laman. At ngayon, gumigising na ang laman. Walang sumigaw, pero ramdam nilang lahat ang lamig na dumaan sa hangin. Gawa ng salita. Gawa ng katotohanang hindi na nila maitatago. Bakit ngayon mo lang sinabi, hindi napigilan ni Aaron ang sigaw. Halos mabasag ang lalamunan niya. Pigil na takot, galit at biglang pag-unawa na huli na ang lahat. Dahil hindi sa amin ang galing ang sumpa, sagot ni Nana Perla, mabagal, puno ng bigat. Sa ina mo. At sa pinili niyang iligtas noon. Napanganga si Marco. Nanay niya. Aaron, nakala ko patay na bago ka pinanganak. Hindi, sagot ni Nana Perla, dumiretso sa mata ni Aaron. Namatay siya dahil hinarang niya ang gutom. Mabilis ang tibok ng puso ni Aaron. Nanginig ang kamay niyang hawak ang singsing ng kanyang ina. May nagmamahal sa kanya. At sa kusang paglapit, sa maling pagtitiwala sa kanya lumipat ang gutom. Ang linyang iyon, parang bumalik mula sa bangungot, mula sa sulat, mula sa gabing halos mamatayan siya ng hininga. Kung may nagmamahal sa'yo sa kanya, pupunta ang gutom. Doon bumalik sa isip niya ang nanay niya, hindi bilang alaala, kundi bilang tanong. Sino ang nagmahal sa kanya noon? Sino ang sinakripisyo dahil sa pagmamahal na iyon? Napatingin si Marco kay Aaron. Mabilis, parang bigla niyang naintindihan. Teka. Kung ganon kung ako, biglang umawang ang lupa sa paanan ni Marco. Humupa lang agad, pero narinig nilang lahat ang tik-tik-tik mula sa ilalim. Parang may kuko o dila na naghahanap ng butas. Parang may gutom na gustong kumawala. Napaatras si Marco, nanginginig. Aaron, huwag mo akong iiwan, bulong niya. Hindi kita iiwan, balik ni Aaron, pero halos basag ang boses niya. Kung mas lalo mo akong mahalin, mas magiging akin ang gutom, mahina at punit ang salita ni Marco. Tama ba iyon? Hindi makasagot si Aaron. Hindi rin makatingin ang mga tao.
Ang pusa sa likod nila, nakita nila ngayon, dalawa ang mga mata, ngunit parang may isa pang mata sa noo, nakatitig kay Marco. Si Nana Perla biglang umatras. Hindi na kita pwedeng tulungan, bata. Hindi ko ito kayang pigilan. At hindi na si Aaron ang tinitingnan nila. Anong ibig mong sabihin, sigaw ni Marco. Tumingin si Nana Perla sa kanya ng diretsyo. Ikaw ang nagtiwala. Ikaw ang nagmamahal. Ikaw ang tumabi. Kaya sa'yo pupunta ang gutom. Sunod-sunod na tik-tik-tik ang narinig nila mula sa paligid. Sa bubong. Sa ilalim ng lupa. Sa katahimikan ng hangin. Parang may dose-dose ng dila at kuko na nakapaligid, nag-aabang. Si Marco tumingin kay Aaron ng mailuha sa mata. Hindi takot lang, kundi galit din, bakit ngayon mo lang sinabi, sigaw niya, pero hindi niya alam kung kanino. Kay Aaron? Sa nanay? Sa sumpa? Sa mundo? Hindi nakasagot si Aaron. Kasi ang totoo hindi rin niya alam. Hindi rin niya pinili. Hindi rin niya nasabi kasi hindi rin niya kayang tanggapin. Ang mutya sa rosaryo biglang gumalaw. Parang kumikirot. Parang may ngipin sa loob na kumakagat sa buto. At ang singsing ng nanay niyang hawak niya naging malamig. Mas malamig kaysa sinuman. Parang yelo na galing sa hukay. Hindi na nila kailangan magsalita. Lahat sila alam na. Hindi na si Aaron ang sinusundan. Si Marco na. At sa huling sandali bago sila magkahiwalay ng tingin, may bulong mula sa dilim, hindi isa, hindi dalawa, kundi panibagong tinig na mas malalim, mas gutom, mas buhay, sayo siya. Ngayong alam mo na ang katotohanan kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, para mabuhay ang kaibigan mo, papayag ka ba? O iiwan mo siyang kainin ng dilim ng dahil ikaw ang minahal niya? Umulan ng walang ingay sa gabi. Hindi kulog, walang kidlat, walang hangin. Parang luha ng langit na walang boses. Sa gitna ng ulan, nakatayo sina Aaron at Marco sa bakuran, walang payong, walang takbuhan. Wala na ring takas. Ang lupa sa paanan nila ay nanginginig, parang may nagbubukas ng pinto sa ilalim. Tumatakbo ka ba? Mahinang tanong ni Marco, basang-basa ang mukha, hindi mo alam kung luha o ulan. Hindi, sagot ni Aaron. Pero hindi rin ako pwedeng pumili para sa'yo. Sumpa mo to, pero ako ang kakainin niyan, pabulong si Marco, halos mapunit ang boses. Hindi makatarungan. Wala namang sumpang may katarungan, sagot lang ni Aaron, at doon sila sabay na napangiti ng nanginginig. Sa loob ng kubo, biglang lumiwanag ang rosaryo. Hindi liwanag ng santo, kundi liwanag na pulang parang apoy na may dugo. Ang mga buto sa mutya ay umikot, parang may buhay, parang umuubo, parang gutom. Ayokong sayo mapunta, sabi ni Aaron, nanginginig ang kamay, hawak ang mutya. Akin to, sa akin dapat. Hindi mo kayang saluhin yan, sagot ni Marco, malamig ang labi pero matigas ang tingin. Kahit gusto mo. Hindi ko pipiliin, napasigaw si Aaron, halos mapunit ang boses. Hindi ikaw ang pipili, sagot ni Marco, at doon kumawala ang panginginig ng lupa. Mula sa ilalim, may sumirit na itim na usok. Hindi usok na parang apoy, parang hininga. Malamig. Mabigat. Mabaho. Usok na may dila. Usok na may mata. Usok na may ngipin na hindi mo makita pero mararamdaman mo sa buto. Sumampa ito sa mga binti ni Marco, pumulupot, hindi mabilis, hindi malakas, kundi dahan-dahan. Parang niyayakap. Parang nang aakit. Parang sinasabi, halika na. Takbo, sigaw ni Aaron, pero hindi tumakbo si Marco. Hindi siya makagalaw at hindi rin siya nag-try. Tumitig lang siya kay Aaron, mata sa mata. Gaze moment, mataong puno ng luha, at isang ngiti na hindi mo alam kung takot o tapang. Kung tatakbo ako, ikaw ang kakainin nila, bulong ni Marco. Ayoko. Hindi kita iiwan, sigaw ni Aaron, humakbang palapit. Kung lalapit ka, dalawa tayong mawawala, pabulong na sagot ni Marco. At wala nang pipigil sa kanila. Sa paglapit ni Aaron, napakapit si Marco sa kanyang braso. Malamig ang kamay niya, parang bangkay na may pulso.
Aaron, sabi niya, mahina, ibigay mo sa kanila ang sayo. At noon ko lang napansin na hawak ni Aaron ang singsing ng kanyang ina. Pinisil niya ito ng napakahigpit. Singsing na iniwan sa kanya, para sa kanya, hindi para sa iba. Piraso ng dugo niya. Piraso ng pagkatao niya. Doon niya naintindihan. Hindi tao ang gustong kunin ang sumpa. Dugo. Pagkakakilanlan. Pamanang hindi niya tinanggap pero dala niya. Kung ibibigay niya iyon hindi nila kailangan si Marco. Dahan-dahan niyang inilapit ang singsing sa mutya. Sa pinakagitna, kung saan may buto na tila may bibig na kumakagat. Isang kulay abo at pulang mata ang unti-unting lumilitaw sa gitna nito. Kung kailangan nilang kumain, sabi ni Aaron, nanginginig ang boses, akin na lang ang ibibigay ko. Aaron, wag, sigaw ni Marco, pero mahina, parang may pumipigil sa kanya. Diniin ni Aaron ang singsing sa mutya. Parang may sumabog na katahimikan. Walang tunog pero parang napunit ang hangin. Ang rosaryo ay umitim, hindi pula. Ang singsing ay naglaho sa pagitan ng mga buto. Ang mutya ay lumaki ng bahagya, parang humigop. Parang nilunok ang singsing pati ang pangalan. Parang tinanggal sa kanya ang karapatan na maging anak ng nanay niya. At noon huminto ang usok sa paggapang kay Marco. Huminto. Umangat. Tumingin kay Aaron. Parang nagbago ang isip. Parang may bagong pangalan ang gutom. Lumapit si Marco kay Aaron. 1, 2, 3 hakbang. Nanginginig pero buhay. Tumingin sila sa isa't isa. Ngayon, wala nang luha kay Marco, pero may galit, may lungkot, may tanong. Ano nang ginawa mo? Kinain nila ang sakin, sagot ni Aaron, halos bulong. Hindi na nila kailangan ang sayo. Hindi mo dapat ginawa yon, sabi ni Marco. Hindi sigaw. Hindi sermon. Masakit lang. Hindi dahil mali, kundi dahil sakripisyo ito na may kapalit na hindi nila alam. At doon, napansin ni Marco ang mga mata ni Aaron. Hindi na dati. Hindi pula. Hindi itim. Kundi kulay abo. Kulay ng malalim na hukay. Kulay ng mutya. Inalis mo ang sumpasakin, sabi ni Marco, nanginginig. Nilipat mo sayo. Hindi ko nilipat, sagot ni Aaron. Kinain nila ang pangalan ko. Aaron, bulong ni Marco, pero nang banggitin niya ang pangalan, parang wala siyang nabanggit. Parang wala siyang tinawag. Parang wala ng Aaron. Ang mutya sa liig niya ay hindi na rosaryo. Isa na itong batong may tali. Parang pusong tuyo na may ugat na kumikilos. At nakatitig ito sa kanya. Muli may boses sa hangin, ngunit ngayon iba na ang tono. Hindi gutom. Hindi pangako. Kundi utos. Ikaw na. Tumitig si Marco kay sa binatang nakatayo sa harapan niya, basang-basa, nanginginig, walang pangalan. Walang ngiti. Walang luha. Isang nilalang na hindi niya maiwan pero hindi na niya kayang yakapin. Sa dilim ng umuulang gabi, umangat ang lupa muli. Hindi para kainin si Marco. Para sundan ang bagong tagapagmana. Hindi na inaabangan si Marco. Siya na ang inaabangan. At sa huling pagbalik tanaw ni Aaron, o nang nilalang na dating si Aaron, may tingin siyang puno ng pakiusap, luha, at isang sakit na hindi maisigaw. Kung pipili ka, sana hindi ako yung kailangang mawala. At habang pumipikit siya, may panghuling tanong ang gabi, kung ang sumpa ay bumubuhay sa pamamagitan ng pagkawala, sino ang mas dapat mong iligtas? Ang mahal mo o ang sarili mong pangalan? Kinabukasan, tila walang nangyari sa baryo. Sumikat ang araw na parang dati lang. May nagwawalis sa harap ng bahay, may batang tumatakbo sa putikan, may manok na kumakahig sa lupa. May nagbebenta pa rin ng tinapa sa kanto. Pero para kay Marco, parang lahat ay tunog malayo, parang pelikulang nakamute. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang gabing umulan ng walang tunog, at ang sandaling nawala ang pangalan ng kaibigan niya sa bibig niya. Uy, Marco, kamusta na yung kaibigan mong nakatira sa dulo? Tanong ng isang kabataan sa tindahan. Napahinto si Marco.
Gusto niyang sabihin, si Aaron. Pero nang bubukahin na niya ang bibig niya, parang walang salitang lumalabas. Parang nagiging hangin ang pangalan. Siya, maikli niyang sagot, pilit na pinangungunahan ng ngiti ang panginginig ng loob niya. Ayos lang siya. Talaga bang tao pa yon? Bulong ng isa sa likod, hindi sigurado kung biro o totoo. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Naalala ni Marco ang linyang iyon pero ngayon parang baliktad. Tao pa ba siya? O ako na lang ang desperadong kumakapit sa alaala na hindi na maalala ng iba? Sa dulo ng sitio, nananatiling tahimik ang lumang kubo. Pero hindi na ito mukhang bahay. Parang bantayan. Parang hangganan. Sa may gilid ng pinto, nakasabit ang dating rosaryo na hindi na mukhang rosaryo. Isa na itong batong kulay abo na may maninipis na ugat na parang tuyo, ngunit gumagalaw kapag hindi mo tinititigan ng direkta. May tingkad itong mahina, parang sinasalo ang araw at tinatago sa loob. Dati, simbolo ito ng sumpa na pilit niyang ikinahihiya. Ngayon, malinaw na ang kahulugan, hindi ka dapat lumapit para hindi ka mawala. Si Aaron, o ang nilalang na dating kilala bilang Aaron, nakaupo sa ilalim ng punong sampalok, katulad ng dati. Payat pa rin siya, tahimik pa rin, pero may kakaiba na sa kanyang katahimikan. Hindi na ito katahimikan ng takot. Katahimikan na ng isang taong alam na niyang wala na siyang pwedeng balikan, pero pinili pa ring manatili. Dumating si Marco, bit-bit ang kaunting tinapay at kape sa lumang tasa. Para lang may magawa. Para lang may mayalok. Bro, tawag niya, parang sinasanay ulit ang dila niya sa salitang wala ng kasunod na pangalan. Tumingin si Aaron sa kanya. Sa sandaling iyon, gaze moment. Ang mga mata niya, kulay abo pa rin, malalim, parang may ilog sa ilalim. Pero sa likod ng lamig, may naiwan pang piraso ng taong kilala niya noon. Hindi ka na dapat pumupunta dito, mahinang sabi ni Aaron. Hindi utos, hindi pananakot. Paalala. Sanay na ako na ayaw nila akong lumapit sa'yo, sagot ni Marco, pilit na kinakabig sa biro. Ngayon, pati ikaw na rin? Napayuko si Aaron, napangiti ng konti, yung tipid ng ngiti na dati, sabay nilang pinagtatawanan kapag napapagalitan sila ng lola nito. Hindi na sila ang pinoprotektahan ko lang, bulong niya. Ikaw na rin. Umupo si Marco sa harap niya, maingat na parang baka may masagi siyang hindi nakikita. Inabot niya ang tinapay. Kumain ka. Tao ka pa rin, sabi niya, mabagal, parang ipinapaalala niya iyon hindi lang kay Aaron, kundi sa sarili niya. Tiningnan ni Aaron ang tinapay. Hinawakan niya. Kinagat niya. At doon napansin ni Marco na nang umiti ito ng bahagya, hindi na ganoon kabigat ang hangin. May natira pa. Tao pa rin ako, ulit ni Aaron, mahina. Pero hindi na ako pwedeng ituring na katulad nila. Hindi na ako pwedeng mahalin ng normal. Hindi na ako pwedeng lapitan ng walang kapalit. Pwede pa rin kitang maging kaibigan, sagot ni Marco, diretso, wala nang paligoy. Kahit kainin ako ng takot, kahit ayaw nila, kahit naputol ang salita niya. Kahit hindi mo na maalala kung anong pangalan mo. Tumingin si Aaron sa kanya, may luha sa gilid ng mga mata pero hindi bumabagsak. Kaya mo bang makihalubilo sa taong hindi na maalala ng mundo? Tanong niya. Mas okay na yon, sagot ni Marco. Kaysa sa mundong to na wala ka. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang ingay ng baryo. May tumatahol na ulit na aso sa gabi. May kuliglig na uli sa damuhan. Hindi na nawawala ng baboy sa bakuran. Ang mga tao, hindi man buong-buong naniniwala, unti-unting natutong huwag ng mag-usisa. Ang mahalaga, walang batang nawawala. Walang bangkay na tuyong-tuyo. Sa tuwing may madadaan sa dulo ng sitio, mabilis silang umiwas, pero hindi na puno ng galit ang tingin, takot na lang. Takot na may kasamang utang na loob na hindi nila kayang banggitin. Minsan, dumalaw si Nana Perla, tahimik, may dalang dahon at usok. Hindi siya lumapit ng sobrang lapit. Tumingin lang siya kay Aaron mula sa may bakod. Hindi ko na mababawi ang kinain nila, sabi niya. Wala na ang pangalan mo sa talaan ng mga tao. Okay lang, sagot ni Aaron.
hindi naman sa papel nakatali ang tao. Pero tandaan mo, pagpapatuloy ni Nana Perla, ang mutya, hindi lang kumakain. Nag-iingat din sumisip-sip din siya ng kasalanan, para hindi na maipasa pa sa iba. Tulad ng ginawa ng nanay ko, tanong ni Aaron, mahina ang tinig. Tulad ng ginawa niyong dalawa, sagot ng matanda, tumingin saglit kay Marco na tahimik lang sa gilid. May babalikan pa ring sumpa, pero hindi na sa kanila diretsyo. Sa'yo na dadaan. Ikaw na ang pader. Naalala ni Aaron ang sulat ng lola niya, may babalikan kang sumpa. At sa huli ikaw ang pipili kung sino ang sayo siya. Ngayon, iba na ang kahulugan. Hindi na siya pipili kung sino ang kakainin. Siya na ang pipili kung kaninong takot ang sasalo sa kanya para hindi na kailangan pang kainin ng dilim. Isang gabi, naupo si Marco sa tabi ng kubo, nakatingala sa langit. Tahimik. Walang tiktik, walang bulong. Pero may bigat pa rin. Naalala mo nung sinabi mo dati, tao lang ako pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Tanong niya bigla. Sagot ni Aaron, nakatingin sa lupa, pinaglalaruan ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi na ito kasing init noon, pero ramdam niya ang tibok nito, salungat sa tibok ng puso niya. Ngayon, sabi ni Marco, huminga ng malalim, ako naman ang nagtatanong. Tao ka pa rin pero bakit ganon ang tingin mo sa sarili mo? Napahinto si Aaron. Tahimik. Mahaba ang pagitan bago siya sumagot. Sa katahimikan ng sagot, mas malakas ang bigat ng tanong. Siguro dahil kahit tao pa rin ako, hindi na ako pwedeng mabuhay na parang wala akong alam, bulong niya. May dala akong bagay na kahit matulog sila ng mahimbing, gising pa rin. At kung may kailangan pumili kung sino ang hindi mawawala ako na yon. Ako na ang mawawala sa kanila, para hindi sila mawala sa isa't isa. Hindi ka nawala sakin, sabi ni Marco, mahina pero matigas. Kahit kainin pa ng mutya lahat ng pangalan mo, hindi niyang kayang kainin kung ano yung utang ko sa'yo. Utang, napatingin si Aaron, may konting biro sa tono. Anong utang? Buhay, sagot ni Marco. At yung katotohanan na hindi lahat ng minamahal sa kalang magsisisi na huli na. Kahit natatakot ako, hindi ako nagsisisi na tumabi ako sa'yo. Sa gabing iyon, hindi na nagpakita ang aswang. Walang pulang mata sa gilid ng punong saging, walang dila sa pawid. Pero sa may gilid ng gubat, may mga batang nagkukwentuhan kinabukasan. Sabi nila, may binatang nakatayo daw sa ilalim ng puno, bulong ng isa. Kulay abo raw ang mata. Hindi raw kumikibo, pero parang binabantayan ang daan. Multo, tanong ng isa. Hindi, sabat ng matandang nagdaraan. Bantay. Hindi na sila nagtaka kung sino iyon. Hindi rin nila tinanong. Lumipas pa ang mga linggo. Minsan, sa tuwing lalalim ang gabi at tatahimik ang lahat, may maririnig si Marco na mahina, tik-tik. Pero hindi na ito sa bubong, hindi na sa ilalim ng kama. Sa malayo na. Sa gilid ng gubat. Parang paalala na hindi pa tuluyang gutom ang natutulog, pero may humahadlang sa pagitan nila at ng baryo. Isang gabi, nagdala si Marco ng kandila at inilagay niya sa ilalim ng punong sampalok sa harap ni Aaron. Para saan yan? Tanong ni Aaron. Para sa lola mo. Sa nanay mo. At para sa'yo, sagot ni Marco. Hindi pa kayo tapos, pero may ginawa na kayong tama. Kahit kapalit niyan ikaw. Tinitigan ni Aaron ang kandila. Sa maliit na liwanag, nakita niya ang sarili niya sa anino, hindi na batang takot, kundi taong alam na kung bakit siya nananatili. Hindi niya natakasan ang sumpa, pero hindi na lang siya biktima. Tagapasan na siya. Tagabantay. Huminga siya ng malalim. Sa unang beses matapos ang lahat, hindi mabigat ang paghinga niya. Masakit. Pero may laman. Kung dumating ang araw na may pipiliin pa ulit ako, mahina niyang sabi, sana hindi na kailangang may mawala sa'yo. Tingin mo, tapos na ba? Tanong ni Marco, nakatingin sa kandila. Napatingin si Aaron sa gubat, sa baryo, sa langit na unti-unting nilalamon ulit ng dilim. Hindi ko alam, sagot niya, tapat. Ang alam ko lang, kapag bumalik yung gutom hindi na sila ang hahabulin niya ng direkta. Sa akin na siya dadaan.
Hindi kumibo si Marco. Tumango lang. At sa katahimikan nilang dalawa, tanging apoy ng kandila ang kumikilos. Sa gilid ng liwanag nito, sumisilip sandali ang mutya, parang mata na nakamasid, tahimik, pero laging gising. Bago pa tuluyang mamatay ang kandila, may isang tanong na bumitin sa hangin, hindi lang para sa kanila, kundi para sa sinumang nakikinig sa kwento nila, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?